Yun ba? Yun. Yun o. Yun na nga. Okay. Okay guys. Meron tayo konting ipipix yung bike na si YT. Ayan o. Yun o. Tinanggal ko na kaya yung kanyang lumang handle grip kasi papalitan natin. May dumating na bago ako handle grip tsaka stem. Tsaka ng, ano dito, lalagyan natin yung handle grip. Ay, ano ba ito? Handlebar pala, sorry. May bago dumating na handlebar, tsaka handle grip dito, tsaka yung stem. Okay? So, hindi ko na napakita kanina, yung, ano ba tawag? Yung tube ng, tube ng air suspension ay pinutol ko kasi masyadong mahaba. So, nagbago tayo ng ng sukat. Ito na kasi ilalagay natin dyan. Yan. Yan o. Yun o. Pogi o. Kombinasyon ng black and white. At ayun yung luma niya. Yun. Ayun yung luma niya. So, tinanggal ko na kasi nasira na yung niya, yung handle grip dito. Nasira na kaya papalitan na tayo bago. Eh, tama-tama dumating na itong handlebar tsaka yung handle grip niya. So, eto na nga. Inumpisahan ko na. So, nalagari ko na kasi masyado rin mahaba itong handlebar na to. Pero naputol ko na rin siya. So, continuous na tayo sa pag-assemble ulit. Okay guys, panoorin nyo ko paano ako mapagod. Okay. Watch lang kayo guys. Yun o. Yun na. So, ito lang siya. Medyo kikinisin lang natin yung kanyang paligid kasi maligasgas, matalas. Kasi panghasa. Wala tayong panghasa. Wala tayong liha. Saan ang ginawa natin? Ganito natin makasala ko. Mahaba kasi itong handle ba? Kaya kailangan putulan. Alright. Okay. So, ito na siya. Ito nga pala yung handle grip. So, ano rin siya? Black and white din. Terno. So, dito natin na yung masyado to. Nagkakabit ko muna yung kanyang brakes. Tinatawag na sa likod. Combo shifter ng Shimano. Combo shifter ng Shimano. So, ito yung unang-unang naging bike ko. Ito yung unang-unang naging bike ko dito. Ito yung combo shifter niya. Punas-punasan natin kasi matagal na siya na-stock sa labas. Naka-stock na siya sa labas. Nag-snow, nag-spring.
andun na sa terrace. Kaya medyo hindi natin nabigyan ng pansin kasi meron tayong bagong bike. Ngayon, okay na naman. Pwede na natin siyang upgrade. So actually, nag-upgrade na natin siya. Okay na ba yung suspension niya? Okay na. So ito na guys, ang bago niyang handlebar. Itong niya, combo shifter ay luma na yan. Unang natin yung sa lahat. So ito magiging style niya. Ganyan. Okay, asan na ito niya? Yun. Ito. Sana kung makabit. Hindi pa rin sukat na ito. Nakabit natin yung stem sa tube ng cork. So, ayusin natin ano pa. Kailangan ito wala ko ba. Dapat sinasakyan ito eh. Yun. Hindi naman siya mahirap ipasikipan. Mamaya natin siya sa sentro. Ito muna natin siya. Oops. Kailangan guys na ano yan, lagi pantay. Pag sisikipan nyo, lagi siyang nakasentro. Number 1 na kailangan yan. Nakasentro siya. Habang sinisikipan. Kailangan nakadiretso ang kanyang gulong. Nakamaganda yung sakyan natin. Sana wala ko tumuuba. Oops. Okay. Yan. Ang dapat na bibigyan siya ganun. So, wala natin siya. Yan. Ang tinatawag na sariling sikat. Yan. Okay. Malusog ito ka lang. Yun o. Tapos yung kanyang sa stem. Stem niya naman. Kailangan one at a time. I mean, dahan-dahan lang ang paghigpit. Huwag bigla. Speed dyan. Siguro sa kabila. Sa kabila naman. Alternate ang pag-skip. Kaya natin medyo alternate ang pag-skip ng stem para equal ang sikip.
Yun o. Sabi ko. Okay. Tuloy guys. Nakabit na siya. Kakabit naman natin ito isa. Ginawa natin siya ng paraan para maipasok. Ang hirap ipasok. Ang hirap ipasok pala na ito. Ito. Ang hirap ipasok. Sabi ko. Kasi ang galing guys. Hindi ko makita yung ano ng alin. Ano pinitulong mo sa nilagyan? Nilagyan o. Possible. Mamaya yung makita pag hindi nahanap. Ito naman. Ito combo sheet na naman ang ilalagay natin. Kumakita siya ang alin. Nalali naman ito isa. Ipakita kayo. Ayun. Ito. Ito yun eh. Doon tayo nakapagalan. Pagyahanap ng isang allen range. Bakit nawawala? Nawawala yung isang allen. Yun ang pinakamasayang part. Sa magandang part ng pag gumagawa ka ng may ginagawa ka. Ito pinakamagandang part eh, yung biglang mawawala yung yung gamit mo. Biglang mawawala yung gamit mo, di mo alam saan mo na ilapag, nakaba ka ng hulog. Ito ang pinakamagandang part sa lahat eh.
Dito ko tatagal yun. Ngayon tatagal ang oras mo eh. Okay guys, teka muna. Yeah. Kahit muna guys, medyo hanapin ko muna yung isang. Ay, eto, ang galing. Ito pala. Ito na. Nagpakita na. Nagpakita na siya. Yun, nakita ko na. Nandito lang pala sa may banda dito. Nanonood ng TV. Hop, yun na nga. Timers muna tayo guys. Dito naman tayo sa kusina. Alright. Okay. Tayo ay nagsisigang. Habang gumagawa tayo ng bike, ayun, nag-iintay sa bike ron. Sinasabayan natin ang luto. Bali na, pakuluan ko na to. May kamatis, sibuyas, at pampaasim. Ngayon, sumubo na siya. Ilalagay ko na yung bangus. Ang ating milk fish. Para may ulam si Magenta. Alright. Meron siyang sabaw na sinigang. Ang ganda ng bangus, oh. Mataba siya. Yun, oh. Taba yung bangus, oh. Perfect. Perfect ang bangus. Alright. Tapos, isang subo lang siya. Lagyan natin ng konting paminta. Alright. Tak-tak, Ajinomoto, paminta. Walang Ajinomoto. Hindi tayo nag-Ajinomoto. Okay. At madaming sabaw. Sasabay na rin natin yung spinach. Okay guys, spinach. Tapos babalik na tayo kay YT. Alright. Ito na guys. Hinugasan ko na spinach. Ano kasi minsan ang spinach may mga putik-putik. May mga putik-putik sa daw. Kaya kailangan bago nyo isahog siya, kailangan isa-isahin nyo yung dahon kasi madumi. Dito sa sa labila ko, ayaw ko sa iba. Pero meron namang iba malinis. Pero ito gato klaseng spinach. Napansin ko parang siya, may mga putik. So yan guys, sasabay ko na sa paglagay ng bangos ang spinach kasi hindi naman matagal lutuin ang bangos. Kaya pwede na isabay ang spinach diyan. Yun. Ito, hiningaan ko na yung apoy niya. And then, babalik tayo kay YT. Gagawa naman tayo mag-bike. Kasi naman natin si YT naman. Tuloy natin paggawa kay YT. Okay, ready na. Maya-maya, mga siguro 10 minutes. Basta sumubo siya. Nasa ano naman siya, low temperature na siya. Nasa medium lang siya. Okay guys, let's go. Balik tayo tayo. Balik tayo kay YT at tapos na tayo sa pagluto ng ulam tsaka ng sinaing. Ayan, oh. Para paggising ni Ina Magenta, may siya kakainin. Okay, balik tayo dito guys. Dito sa bike na si YT. Ayan na siya. So, okay na siya. Perfect, perfect. So, ang basihan ko dito sa sa Manila, tatasan natin mo ito. Hindi ko nakikita eh. Yun o. Kung maglagay kasi ako ng handlebar,
So, kailangan medyo maluwag to. Siyempre, luwagan muna to. Para makita mo yung magandang paglagay ng mount. Pero ito pati na to, no? Nasa gitna na siya. Ang ibig sabihin ito, para maging makita mo yung tamang yung wave ng ganyan ng ano ng yung handlebar ay kailangan nakakabit sa stem, tapos iganyan mo siya. Yan, ganyan mo siya. Ibig sabihin, tama-tama yung bigat niya at saka yung sa kasi bigat at saka yung sa forma ng yung handlebar, yung wave ng gano'n. Tama-tama yung timbang, tama-tama yung gano'n. Hindi sila kaganon, hindi nakaganon. Hindi sila nakalabas, hindi nakapasok. Baga, sakto, yan o. Okay. Tsaka yung sikipan. Pero siguraduhin yung pantay siya. Nasa middle ng yung handlebar, yung head stem. Okay. So, gano'n lang. Tsaka yung dahan-dahan sikipan yung mga bawat ano niya, bolt or tornilyo. Yan, huwag yung mataliin. Ipil nyo na pantay yung sikip. Pag may maluwag, habulin nyo. Ipantay nyo sa tamang sikip na para sabay-sabay silang sumikip. Or, pantay-pantay yung sikip. Yan. Yun lang. Kumbaga, pantay yung lagyan ng handlebar. Pag inangat mo ganun, hindi yung laban ng handlebar mo ay parehas, even. Kasi minsan may naglalagay ng ganito, nakayuko, o kaya nakaganon, diba? So, para pantay, ganun mo siya. At nakita mo yung tamang level o level ng iyong handlebar. Yung sa sarili ko lang naman yun, ewan ko sa iba. Kanya-kanya naman diskarte yun. Sa akin sinishare ko lang. Pero may konting tama rin yun. Para malaman mo yung bigat na paggamit sa handlebar ng bike mo. Pag magpaangat ka man, magpawiling ka, hindi hirap yung bike mo nasa tamang level. Tamang level yung iyong handlebar sa pagbuhat ng iyong bike. Alright. Diyan lang magsigit. Pag yung naangat na lang, masikip na sa akin yan. Pag maangat na sa ganyan, ayan, masikip na yan. Okay na yan. Okay. So, yun ang ano ko. Basi yan sa kanya. Okay, good. So, perfect na siya. So, ito lang ang remedyo ako tulad ko mamaya. Kasi na-lost it niya. Na-lost it yung kanyang bolt. Lalagyan ko lang ng nut para sumikip siya. Kasi parang bumigay yung thread ng plastic. So, dahil lang ito. Ngayon, ang problema, hindi natin matirotes dahil napakalamig ko sa labas. Balik tayo din sa ating niluluto. Back tayo sa kitchen. Okay. You know. So guys, sumusubo na. Sumusubo na siya. So, ang sinabaw ko dito ay yung pinaghugasan ng sinaing. Ang sinabaw ko dyan. Pagay ko, hindi na ako pa masyado para hindi siya umapaw. Ayan, maya. Pinatay ko na. Patayin ko na kasi madalang maluto yung isda. Baka hindi na masarap kayo pag masyado malambot. Okay guys. Paano na tayo? Pinis na tayo dito sa niluluto. Nisirain na may ulam na. At tapos na rin ako sa bike. At eto nga pala yung
At yung kanyang handlebar na bago. So, ganito na lang tayo. Specs lang tayo konti. So, ito ang kanyang handlebar. Black and white din. Kanyang handle grip. Black and white. Ang kanyang stem. Oops, shortcut. Yan. Ang kanyang stem. Black and white din. At black and white din naman ang kanyang frame. At ang kanyang fork. So, okay na siya. Pinalitan ko na nga rin pala kanyang seat post. Yan. Nakikita nyo. Yan, seat post niya. Yan. Asa na? Yan, seat post niya. Yan ang seat post niya. Bago rin. Black and white din. At ito naman yung mga pinaglumaan natin. Yan. Pinaglumaan ko pala. Kasi ito kasi nasira na to. Yan. Sira na siya. Namigay na yun. At delikado yan pag nagdadrive ka. At biglang nasira yan. Balance ka yan. Kaya pinalitan ko na pareho. So ayan, tsaka to. Ito yung sinasabi kong problema ng fork na to. Maliit yung nasa gitna niyang itong handlebar na to, maliit yung sukat nito nasa gitna. Yan, kaya hindi siya yung regular na sukat. So ito, may stock lang to. Pero maganda tong handlebar niya na to. Alloy siya, alloy din. Nga lang, dito nagkatalo. Maliit yung gitna ng kanyang lagayan ng stem. Maliit na sukat. So mamaya, alamin ko kung ano yung sukat niya. Yan o. Okay, daming kalat. So maglilikit na muna tayo guys. For now, guys, medyo cut muna ulit tayo. Okay, cut muna guys. Guys, ito na yung continuation natin KYT, no? So, naikabit ko na lahat. Ito yung pinagdumaan. Ayan. Ang size pala nito ay 25.4 mm. Samantalang yung regular, yung pinalit ko, ito pinalit ko na to, ang size nito ay 31.8 mm. Ito yung standard na sukat, 31.8 mm. Tapos ito yung luma, 25.4 mm. So maliit siya. Okay guys. Ngayon, road test tayo kahit malamig. So tignan natin kung may kakalampag KYT. Pero medyo linisin natin siya ng konti. Kasi tagal na stock to eh. Okay guys, sandali lang. Okay. Okay, lang. Punas. So, yung preno ko na lost thread yung clamp niya sa handlebar, yung aking combo shifter na lost thread. Ginawa ko na lang DIY. So, eto na siya, nakakabit na siya. Ito. Kahapon na lost thread to eh. Na lost thread yung clamp niya. Na lost thread. Pero na DIY natin. Ikaw pa ba? Pilipino pa. May ibig sa DIY. Okay. Magaling sa DIY. Kasi dito wala naman nabibili mga ganyan, mga parts. Hindi ka pa sa Pinas, sa atin sa Pilipinas, may mga parts na mga kahit maliit na pyesa, meron kang mabibili. Dito wala eh. Gagawa mo na lang ng paraan. So, to. Pwede na to. Ipapadyak natin siya kahit malamig. Tatry natin. Kumbaga, road test. Road test natin siya guys. Cut mo na guys.
You know? Siyempre, kailangan ng konting special effects. Hindi kailangan mag-base tayo, kailangan ng bago ng pang cyclist jersey o kaya hindi tayo pwede mag-jersey kasi malamig. Kailangan natin mag-sweater. Let's go! Yan. Yan ang pwede. Okay, let's go. Let's do this. Pwede ka dyan. Let's go guys.